Tanghali na. Magandang tanghali. Nabusog ba kayo? Amen. Abot pa ba ito ng 2 o'clock? Nabusog nyo? Abot ng 2 o'clock yan, busog nyo, hindi. Amen. Yan. Busog kami sa spiritual. Pastor, huwag naman. Okay, yung mga iba, wala. Hindi ko alam ang dahilan. Pero ito na yung sinasabi ko, pinag-aaralan natin. May, kung ang dahilan ay wala ka dahil birthday, bugwa, yung ano man dyan. Ito na yung sinasabi ko. Hindi ka nabubuhay talaga sa birthday. Para nalabas natin pag-ganyan, para tayong nag-take advantage ba? Malamang mali ako. Pero pag ganyan, para tayo nag-take advantage na paminsan-minsan may bugwa. At pagpunta ka doon, may mga kaibigan ka doon, mas masaya doon, at may kainan. No? Sana kayo mag-alala pag may kakayahan ako. O pwede naman siguro kung pag-alay na gawin, pero paano? No? Every Sunday, kainan tayo dito. No? Pero parang hindi pwede yun. Mamaya may marumutin. Pupunta lang para kain ng tinatag niya karne. Ayan. Okay, ang pag-sharean uli natin sa ngayon ay parang replicate ng message natin using the same verse, Matthew 16:26. No? Alam niyo itong Matthew, Book of Matthew, kahit isang verse lang, itong mga independent verses, kung talagang pigain mo ito, marami itong sinasabi. Hanggat mapiga mo pa, may lalabas na katas itong salita ng Diyos. Ganito po yun. Kaya ito, pag-aralan natin ang Matthew 16:26 muli, ang sabi niya dyan, for what shall it profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Ano ba ang pwede mong ipalit sa kaluluwa, sa iyong soul? Yan ay sinabi ni Jesus muli sa kanyang mga disipulos. Alam niyo itong mga disipulos, kung sa ating panahon sa ngayon, kung ikaw ay talagang inclined ka sa spiritual na bagay, mataas ang tingin mo sa mga apostles. Kasi meron kayong damdamin at hangarin sa buhay na sana maging yung talagang faithful ako sa Panginoon. Sana maging faithful ako sa Panginoon. Pag meron kang mga hangarin na ganyan, tiyak, itong mga disciples, ano ka sa kanila? O mataas ang tingin mo sa kanila, itong mga disciples. Gustong-gusto mo yung level nila na disipulo, malapit-lapit sila sa Panginoong Jesus. Pero pag Kristiyano ka na parang okay lang, kontento ka na sa kalagayan ng Kristiyano, ang ginagawa mo ay hindi mo ma-appreciate ang mga apostles. Okay? Pero pag mayroon kang ina-achieve na gusto mong malalim ang relasyon mo sa Panginoon,
makadiyos na buhay, ay mataas ang tingin mo dito sa mga disipulos ng Panginoon. Bagamat sa ngayon tinitingala natin itong mga disipulos, ano? Dahil sa faith nila ay yan pa ang naging dahilan na kinamatay nila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila umatras sa hamon ng kanilang paglingkod, pagserbisyo, kahit umabot sa kanilang kamatayan. They truly live by faith. Ngayon, bagamat disipulo sila ay mga ordinaryong tao din. Ordinaryong tao, kagaya din natin, hindi sila exempted, hindi sila immune sa mga tukso dito sa mundong ito. Pati nga si Jesus hindi nakaligtas na tinukso ng diablo. Ganito itong mga disciples, they were not immune. Take note of that word, immune or exempted. Because they are just an ordinary human as we are. Kaya, alam na alam yan ng Panginoon, kilala niya itong mga disciples niya, kaya binigyan niya sila ng tanong, dalawang tanong na makita natin dito sa verse. Ano ang mapapala mo kahit mapasayo ang sanlibutan kung mawawala mo ang kaluluwa mo? Yan ang unang tanong. Pangalawa, ano ang pwede mong itapat na halaga sa halaga ng kaluluwa mo? Yan ang tanong ng Panginoon sa mga disciples. Ito gusto niyang buksan ang isip ng mga disipulos. Yan ang una nating tignan na pakay ng tanong na yan ng Panginoon Hesus ay gusto niyang buksan ang kanilang isipan. Na sila sana ay makarealize na bagamat disipulo sila ay mga tao sila o gawang material na bagay, katawan at immaterial, yung hindi katawan. Ang isang tao ay katawan, ito ang bumubuo sa kanya at yan nasa loob niya, yung kaluluwa niya. Dalawa lang ang nasa tao, material at immaterial part. Yung immaterial part, may mga doktrina dyan, yung soul and spirit, sabi nila. Pero pag isahin mo yan, saglit yan, soul, spirit, pneuma, yon at suke, pero pareho na ang meaning niyan ay hangin, apoy, mga ganyan. Substantially, immaterial yan. Lumalabas lang identical yung function. Pero, ang mahalaga, gusto kong makita natin na yan ang gustong ma-realize ng Panginoong Hesus sa mga disciples na sila ay gawang material at immaterial na tao. Alam nyo, napakahirap sa isang tao na balansihin ang pangangailangan ng material dahil material ka nga at yung immaterial mo yung kaluluwa mo. Ang hirap niyan balansihin. Ang Panginoong Hesus gusto niyang makita ng mga disciples, mabuksan ang isip nila na sa kanilang kalagayan na yan ay malamang mapunta sila sa mali ang kanilang masunod o kaya hindi nila mabalanse yung pangangailangan ng katawan at pangangailangan ng kaluluwa. Alam nyo, sa atin bilang Kristiyano ngayon, hindi ko alam sa mga disciples, pero makita mo by the grace of God, ang lakas ng talagang
prioritize, mas binigyan ng mga disipulo ang timbang ng pangangailangan ng kaluluwa kaysa pangangailangan ng katawan. Sa ating mga Kristiyano ngayon, totoo ito, marami sa ating mga Kristiyano, sa buong araw mo, mas maraming oras na ginugugol mong mag-isip sa pangangailangan o para sa katawan mo kaysa sa kaluluwa mo. Totoo yan, hindi? Totoo yan. Tingnan nyo, may mga taong natutulala. Bakit sila tulala? Ano ang laman ng isip niya? Iniisip niya kaya na siya ay paano siya maging banal? Iniisip niya kaya kung paano siya makapaglingkod sa Diyos? Hindi. Karamihan na tulala na kung hindi nila mabantayan, magiging tulala na lang sila. Dahil sila ay natutulalang mag-isip para sa kanilang, siyempre, ano na yan? Glory, power, and riches. Kayamanan, katanyagan, at pagiging makapangyarihan. Yan. Nabanggit ko yan last Sunday, kung maalala ninyo. Yan po ang kitang-kita ngayon sa ating mga politicians. Lumalabas yan. Nawawala na yung pangangailangan ng spiritual na bagay. Mantakin mo profesional na katao. Profesional. Mga taong public figure na masasabi. Makita mo kung gaano professional public figure. Tingnan mo yung IQ. Kung gaano sila conversation. Magbubuksing. Magpatuloy, bubuksing. Tapos gawin mong charity. Nakakatawa. Ganun ang level mo. Sabi ni Mrs. ko one time, nagising ako ng umaga, nagdasal ako, nagbasa, pagkatapos napunta sa ang lumalabas doon sa Facebook ko tuloy, yung mga speech ni Bongbong Marcos. Alam nyo, comment ako, bakit ganito ito mag-isip? Ano itong mga pinagsasabi niya? Ipunin mo yung tubig para kasing mentalidad yan. Ipunin mo yung tubig para pagdating ng tag-araw ay may gagamitin. Alam nyo yung hyperbole ni Sarah, sabi niya naman, oh, ngayon baha-baha na, kung ipunin na yung tubig, dalhin sa Malacanang para inumin. Sa Malacanang. Tingnan mo ang pagtanggap ng isa, ewan ko kung talino ito o ano. Sabi naman ng speaker, sabi niya, ginaya lang naman yan ni Sarah. Hindi niya ba alam na may batas yan? Na ano? Sabi ko, ganun katindi. Saka marami ako kinalimutan ko na. React ako na react, sabi ni Mrs. Tigilan mo na yan, nai-stress ka na dyan. Alam niyo, sabi ko tuloy, napasinisip ako, sabi ko, kung ganito ang mentalidad ng tao, magiging presidente. Kung ganito pala ang level ng IQ, ibig sabihin, pwede akong maging presidente. Parang mas mataas pa yung level ng IQ ko dito. Ganyan mag-realize at mag-analyze.
Alam nyo, lumalabas kasi yung pakay nila sa buhay gusto nilang power. Kaya kakaya man nila o hindi, basta makuha nila yung position, and that is power. Presidente ka, may glory ka. Yan. Meron kang maging sikat ka. Yun ang pakay, hindi yung ano bang may papakita mo bilang isang public servant. Hindi. Wala na yun. Alam nyo, lahat yan ay gusto ng tao. Yan ay para sa isang bahagi ng elemento ng tao, yung katawan. That is for the body. Grabe, no? Kita nyo kung gaano magsumikap ang tao. Hindi lang sa pag-isip na matutulala. Gaano magsumikap ang tao. Gigising ng maaga yan. Aga-aga niyang gumising. Iayos niya ang sarili niya. Ihanda niya sa pinaka-the best na handa niya sa katawan. Kailangan maaga. Pagkatapos pupunta, magtrabaho. Gusto niya presentable siya. Guwapo, maganda, mabango, kaakit-akit, kaaya-aya sa mata. At ano pa man dyan na description mo sa katawan, nandoon na pinagbubulan mo, maaga kang gumising, ginawa mo yan. That is para maging maganda kang tignan sa tao. At kung manda, gusto mo mas maganda ka, mas gwapo ka sa isang tao pa na makikita mo, makakasalubong mo, kasama mo sa trabaho. Ano? Kita nyo, ginugugol natin ang oras. Binibigyan natin talaga ng importansya. Pero kaya mo bang gumising ng maaga para magdasal ka at ikausapin mo ang Diyos na kayo-kayo lang matahimik? Kaya mo yan? Hindi. Kaya mo bang magising ng umaga para punta ka ng Sunday at sabihin mo, Lord, maaga ako, pag maaga ako doon, may time ako, magdasal ako doon, kahit isa lang mag-pray ako para sa mga kasama. Punta ako doon sa the house of prayer, the house of worship, maaga ako para sa Panginoon yun. Nagagawa ba natin yun? Hindi. Hindi ano? Pero bakit sa trabaho parang katawan kaya? Diyan ako napapasal. Tapos tayo nga, hindi natin kayang agahan, hindi natin kayang ibigay sa Panginoon yung para sa kaluluwa natin na yun ang hinihiling ng Panginoon. Pakainin yung kaluluwa, hindi natin na ibibigay yan. Nakapokus tayo sa katawan. Pero, pag humingi tayo sa Diyos, akala mo, ang dami mong ginawa sa Diyos. Akala mo, napakabanal mo sa Diyos. Akala mo, deserving ka sa Diyos. Diba? Tama ba, masakit bang sabihin ko, ang kapal ng mukha natin humaharap sa Diyos? Pag naghihirap ka, saka mo na lang isipin. Alam nyo, karamihan na tao, alam mo, pag nagkaroon na sila ng matinding sakit, yung sakit na talaga, alam nyo, kaya na nilang sabihin, lahat para sa Panginoon. Pabayaan mo na itong katawan. Dahil tanggap na nila ng katawan bibigay. May isang tao na kaibigan ko dito. May mga pagkakataon na nag-share ako ng salita ng Diyos sa salvation. Napapansin ko siya, umaalis, walang pakialam. At kung nandoon man, hindi siya umupo. Ang dami niyang ginagawa. Nganga ito ng nganga. Hindi nakikinig. At kung one time, kung may time din na parang na-corner ko sila na dapat makinig, ang ginawa niya na lang, nagbibiro-biro na lang. Ganyan. Ginagawa niya katuwaan yung mga ibanghelyo na sinishare ko. Umabot yung time, nagkasakit siya. Doon daw sa bed niya daw, naririnig ko,
na nagdadasal naman na. Alam niya na ang Diyos. Nung time na yun, observe ko, wala siyang interesado sa Diyos. Siguro, dahil sa ginagawa niya sa buhay niya. At hindi niya inisip na yung pinapagwapo niya, na katawan niya, ay minsan, darating ang isang araw pala na siya ay manghihina at bibigay yung katawan na yan, na inalagaan niya ng maayos. So sad. Gusto kong bisitahin noon. Pero may rason na hindi na ako nakapunta, nakita. Hanggang bangkay na lang siya pinuntahan ko. Kita niyo? Kita niyo ang tao. Itong katawan, pinagbubulan ng panahon. Pinaksayahan ng mga kita. Pinapakain ng masasarap, maayos. Ubus ang pera. Ang pinaghirapan. Sabi natin, give reward to this body. Because our body works hard. So kailangan gantimpalahan natin. Hindi natin naisip, yan lang ba ang ikot ng buhay mo? Ganun na lang. Ganun na lang umiikot ang buhay mo. Tanong. You're serving your body. How about your soul? Paano naman yung kaluluwa mo? Kaluluwa mo. Sa Sunday na lang pupunta para magki-fellowship sa mga kaluluwa din. Ang mahirap, tinatama. Ang mahirap, tulog. Mahirap, hindi nakikinig. At ang mahirap, dahil walang narinig, gutom pa rin yung kaluluwa na lumabas sa simbahan. Ngayon, sabihin mo sa akin, magre-reklamo ka pa ba pag nagkaroon ka ng hirap sa buhay mo? At pag humingi ka, nagdalangin ka, nagdasal ka, ay parang wala ang Diyos. Ano ang ipagmalaki mo na sabihin, Panginoon, dapat lang nasagutin mo ang panalangin ko dahil ako ay 1, ako ay 2, ako ay 3, 4, 5. Meron ka bang masasabing ganun? Baka ni isa wala pa. Kaya alam mo, tayo pa ang magtampo sa Panginoon, tayo pa ang tinatamad sa Panginoon. Kung dito sa basis natin na versikulo, yan ang gustong gusto ng Panginoong Hesus na makita ng kanyang mga disipulos. Na ma-realize nila na pag wala ako, kayo na ay mabubuhay na maglingkod at ito ang susungin mo. Yung challenge para sa buhay ng katawan, challenge para sa buhay ng kaluluwa. Kaya mo bang madilyan? Pangalawa, na gustong ma-realize, na gustong ipaalam, buksan ng Panginoong Hesus sa isip ng mga disciples ay yung ma-realize nila na sila ay nabubuhay kasama ang mga temporaring bagay at ang eternal na bagay. They're living with temporal and eternal. Yung temporal, yan yung earthly, yung pinaghihirapan mo sa buhay at kinakasaya mo dito sa lupa. Okay? Ang temporal dito, yan yung
yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan, at yan yung hinahanap-hanap mo dito sa lupa. Temporal yan. At yung eternal naman, yan yung hindi mo yan nakikita dito sa lupa. Pero alam mo at ikaw ay umaasa, alam mo at inaasahan mo na mapapasayo pag wala ka na dito sa katawan na ito. Kaya sabi ni Jesus, "What shall it profit a man if he gain the whole world?" Anong mapapala mo kung mapapasayo ang mundo? Yan yung temporal. Pero mawawala mo ang kaluluwa mo, yan ang eternal. Ibig sabihin, yung temporal dyan, yan yung hanggang dito lang. Yung eternal, yan yung darating na mangyayari sa'yo na walang katapusan yun. At napakahirap yun. Challenge dito ng Panginoon, dapat ma-realize ninyo. Ano kung sakali, yung sunod na tanong nun ano ang katumbas ng kaluluwa mo na mawawala sa mga bagay dito sa mundong nakikita mo? Wala po. Hindi mo po pwedeng sabihin na, "Lord, hardworking po ako." Di baling hindi na ako, hindi ko ako nagsisimba-simba. Alam mo naman, busy ako, pero tumutulong naman ako sa tao. Di baling hindi ako nagdarasal ng Lord dahil nandyan ka naman sa isip ko. Di baling hindi na ako nakikijoin sa mga prayer meeting kasi nagdarasal naman ako. Di baling, Lord, na hindi ako magsimba. Di baling nag-worship naman ako sa bahay. Sabihin mo yan. Alam niyo ang problema ng tao? Yung maghanap ka ng mga justification o kaya maghanap ka ng mga rason para yung kasalanan mo ay hindi maging kasalanan. Kung maaari, bigyan mo pa ng bersikulo na patunayan mo, masabi mong tama naman itong ginagawa ko eh. Tumutulong naman ako sa kapwa ko. Tumutulong ka pero hindi ka nag-worship sa Panginoon. Pwede yan. Nagtratrabaho ka para isipin mo magandang testimony mo. Gagawin mo yung testimony mo, ma-bless ka. Nag-bless ka ng Panginoon. Pero hindi naman yan yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Pwede rin yun na mangyari. At ang katumbas niya ng mahirap, sa aksyon mo dito sa lupa, ikaw na yung pinakabanal. Pero dumating yung araw, ay yan na ang hangganan. Dumating na ang hangganan niya, ginagawa na yan. At lalabas ng totoo, yung kaluluwa, na payat. Malnuris, may sakit, ay haharap sa Diyos at huhusgahan. That is the eternal. Isipin nyo, ano kaya ang husga ng Diyos sa kaluluwa mo pagdating ng araw? Kung hinusgahan yan na impyerno, wala ka nang magawa, eternal na yan. Eternal death. Kung hinusgahan yung kaluluwa mo na parang trinabaho mo, ginawa mo ay kahoy lang, nasusunog. Walang kakwenta-kwenta, ewan ko. We will all soon, tatayo tayo sa Panginoon. Ma-judge tayo sa ating mga ginawa. Good and bad. Expose yan. I-assess nyo sa inyo sa application. Kung yan ay sinasabi ng Panginoong Yesus sa disipulos niya,
inunahan niya na dahil aalis ng Panginoon that time kung sinasabi niya, iiwanan na niya eh. Di ba sinabi niya doon, sa context, sinabi niya doon, kung na ako magkamali, verse 21 ba doon, sabi niya doon, darating na ang oras na ako ay huliin at papahirapan ako sa Israel, sa Jerusalem. Mapapahirapan ako at mamamatay ako. Papatayin ako sa krus. Pero babangon din ako. Yan. Sinabi ni Jesus yan at ito na ang sumunod na sabi niya sa kanila. Maiwan kayo. Ayaw na lang maiwan dito maglingkod, magpapatuloy. Pero ito, ano kaya ang gagawin at hahanapin ninyo? Yung eternal or yung temporal? Ano ang uubos sa buhay mo? Yung panglupa lang o yung para sa paghahanda mo din sa pagdating ng panahon? Again, isip-isip tayo. Kung sa akin lang ayaw kung mawala tayo dito sa mundo na hindi mo naranasan kung gaano kabait, mapagmahal ang Diyos natin. Alam mo, pinakanta kanina ni Sir Mamre, what a faithful love, what a faithful God. Alam niyo, nag-compose ng kanta na. Sinasabi niya yung talagang naranasan niya sa buhay. Hindi gumawa ang isang composer ng awit na walang basihan. Ako, mayroon akong isang nagawang kanta. Nagawa ko lang yan nung nasa mundo ko dahil sa nararamdaman ko. Dahil ako nang-approve, babalik ako dito sa Pinas. Sabi ko, magtingkod na ako. Wala nang dollar doon. Back to zero ako. Dahil doon, ginagawa ko na lang ng isang kantang Tagalog version. At yung chorus niya ay sa'yo ng comfort ko lang. Si Jesus lang ang tunay, ang kubunuan noon. Na ngayon, salamat ang sasandalan. Hindi, nakalimutan ko tuloy. Pero, ewan ko, kung gumawa niyan, pero nakalimutan ko. Ikaw ba'y mawawalan ng sigla? Pangarap mo'y sadyang maglaho na. Isip mo'y napakabigat. Nagdaramdam, naghahanap ng lunas. Kaba mo'y di mo mapigilan. Nangangamba sa iyong kinabukasan. Isip mo'y walang pahinga. Kung saan walang gumagana. Si Jesus lang ang tutugon mula noon, siya din ngayon. Siya lamang ang sasanggalan. Ika'y iingatan, pangako niya'y tutuparin. Mga ganun na. Baka matikot ko na lang ako. Nagawa ko yung nakanta dahil yan yung time na parang nakahang na ako. Parang nakabitin na yung future ko bilang pastor o magtratrabaho. Hindi ko na alam that time. Eh nilabas ko sa kanta at totoo nga na siya lamang ang sasandalan ng Panginoon Jesus. Alam niyo, sana hindi masayang ang buhay natin
bilang Kristiyano. Ang susunod na gusto kong makita natin, ano ang gusto ni Jesus na maging isip nitong mga nasa isip nitong mga disipulos. Kasi nga, sabi ko kanina, itong mga disipulos, hindi matanggal-tanggal sa kanila yung glory, position, power. No? Pero gusto pa-realize dito ni Jesus sa kanila na ang buhay dito sa mundo ay hindi lang sa worldly gains. Naintindihan niyo yun? Ang buhay natin dito sa mundo ay hindi lang pang-sariling ganansya. Hindi po ganyan ang buhay. Palagi ang buhay dapat ay nagpo-consider ka sa Panginoon. Hindi nyo ba nare-realize to? Malaki man o maliit ang sweldo mo, saan mo gagamitin yan para sa sarili mo? Pakainin mo ang sarili mo, katawan mo sa mga gusto mong ipakain, bilhin mo para din mag-comfort mo yung sarili mo. Pero, alam nyo yung pagdating ng araw, parang ganun na yung kinikita mo ay nauubos agad, nauubos agad, unless malaki-laki yung sweldo mo, nakakaipon ka. Pero darating ang araw, kahit may ipon ka, darating ang araw, mawawala din kwenta yan. At yung pinakain mo ng pinakain na katawan, bibigay din yan. Di mo ba, nanay? Kung sana hindi bibigay ang katawan, kung pinaglaanan mo ng panahon, si nanay hindi sana nagbago ang itsura. Hindi rin sana ako nagbago ang itsura. Minahal ko po ang sarili ko. Pero hindi ko napigilan yung kahantungan dahil ito po ay material na bagay. Ang mga engineers, pag nagpatuloy sila ng building, may taning yan. 50 years. I-re-check nila yung building. Kung pwede pa. Pero karamihan 50 years. Kasi material na bagay yan. Mga bakal. Nagamitin mo, check nila yan. Dahil may lifespan yan, ginawa lahat yan. Material yan. Kahit ang tibay-tibay niya ngayon, nakagagawa. Pero darating ang panahon, pusa niya rin, chemical yan, pusa niya rin, bibigay yan, magkakalawang siya at masisira. May panahon yan. Kita nyo. Kaya hindi patungkol sa, ang buhay ay patungkol sa kung anong makukuha mo, mag-gain mo, at ibigay mo sa sarili mo. Ang buhay po ay patungkol din sa reward, eternal reward. Pagdating mo sa langit, narinig ko yung isang pastor noon na naligtas. Umabot sa langit, underwear niya lang ang meron. Bakit? Wala siyang napundar sa langit. Lahat dito niya pinundar sa mundo. Kaya tama yung sabi ng Panginoong Jesus, huwag kang mag-impok dito sa lupa.
mag-impok ka sa langit. Tindihan niyo yan. Ako, meron akong property. Maliit lang naman pero property yan. Sa Jenny, anong nangyari doon? Sa property yan sa Jenny, Kaminana. Doon lang. Nakikinabang yung damo. Sakahan yun. Bumigay na yung nagsasaka doon, yung kuya ko eh. Uwi na nga. Ito na nga yung kasabihan. Ang sipag-sipag niya, wala na ito. Ngayon, bumigay na. Mula magsasaka, hindi na kaya ng katawan naging barangay tanong na. Yung blessing na pinag-iingi ko naman, sabay, sabi ko, maganda parang si Abraham, kung saan siya pupunta, meron siyang sign na napunta siya doon. Meron sa Isabela, meron tayong bahay doon, loaded bahay, sa city muna, sa city mismo. Ngayon, gusto kong ibenta yan. Yun. May bahay. Asan ako? Nandito. Bakit? Sinaglilingkod ako sa Panginoon dito. Kaya nung tumira kami dyan, sako-sako lang. Isip ko, meron akong bahay doon. Bakit ganitong tirahan ko dito? Pero, ang Diyos, hindi nagpapaya. Bakit? Gusto ko makarami ako sa langit. Ginagamit ko na lahat. Oras, kalusugan, ano man yan, konektado lahat sa Panginoon. Pera, mga ganyan. Hindi tayo naging madamo, hindi tayo naging makasarili. Puro na lang paglilingkod. Anong dahilan? Mahal ng Diyos. Lord, buksan mo yung bangko ko dyan. Lagyan mo. Ayaw ko pagdating ko dyan, Panginoon, walang laman. Anong treasure mo dyan? Figurative man yan o ano. Gusto mo kung ano yun. Meron na kong treasure sa langit. Pangalawa ay yung gustong maintindihan ng Panginoong Hesus, maintindihan ng mga disciples ng Panginoong Hesus na merong value ang kaluluwa. Magkano ang kaluluwa? Meron siyang halaga. Magkano ang halaga ng kaluluwa? Wala pong katumbas. Hindi mo pwedeng sabihin mo suhulan ng Diyos o i-barter at sabihin mo sa Panginoon, Lord, pwede ko ba mag-ipon ako ng ganito tapos ibigay ko sa church? Tapos yung kaluluwa ko, patapehin mo, i-save mo. Hindi pwede yun. Kung magsapol yung kaluluwa, magsasapol yan. Hindi gusto ng Diyos. Tayo ang gumagawa niya. Intindihan niyo? Ito nga yung sabi natin kanina, magkamatsi ko. Bakit puro ka problema? Bakit puro ka problema? Kasi hindi mo binibigyan yung halaga ng kaluluwa mo. Kung ang gwapo-gwapo mo, ang ganda-ganda mo, pero pag lalabas yung kaluluwa mo at maglakad dyan sa labas, parang taong grasa. Taong grasa na gumagalaw doon sa balot na mapakaganda, napakagwapong itsura. Pero yung kaluluwa, again, taong grasa.
Kayo maintindihan nyo yan? Pwede mo ganun. Bigyan natin halaga ang ating kaluluwa. Pakainin mo ang kaluluwa mo. Pakainin ko din ang kaluluwa ko. Pakainin natin ang kaluluwa natin. Give time to prayer, to worship, to serve. Makinig sa salita ng Diyos. Magbasa ng salita ng Diyos. Isabuhay mo yung salita ng Diyos. Yan po ang gustong-gusto ng kaluluwa mo. Pag ginawa mo yan, malakas yung kaluluwa mo, itong katawan na ito, wala na. Hindi niya magawa yung gusto niya. Ang mananaig dyan, yung malakas mong kaluluwa na nagpapakilos sa katawan. Sabi ng katawan, bili ako ng ganito para maging distinguish ako from other people. Sabi ng kaluluwa mo, walang kwenta yan, isip mo lang yan. Hindi mo nagawa dahil ang lakas-lakas ng kaluluwa mo. Pero pag may na, sabi ng katawan, gusto kong maging mas ako, through using my money, gamitin ko ang pera. Walang resistance yung kaluluwa mo dahil mahina yung kaluluwa. Binili mo yan. Naging sikat ka na. Kanino? Sa mga ignorante din tao na kilala mo, mangilain-ilan lang. Diba? Ang mga ilan-ilan lang ang sa'yo. Pag-usapan namin ni Brother Jay noon nung nagkakape kami tungkol sa mga buhay namin noon, may pera pa na wala kaming alam sa Panginoon. Ginawaldas namin ng pera, mga Levi's. Nabanggit ko, that time sinuot ko yung brown na Levi's ko. Sabi ko, hindi na ako makabili ng mga Levi's na yung mga dati kong nabibili noon dahil ngayon mga 6,000 to 7,000 na. Itong Levi's na ito, original to, pero hindi yung Levi's na gano'n na presyo. Ito yung mga pang 3,000. Pero hindi naman sa presyo dahil ang gusto ko lang naman yung meron akong ugali kahit mahal basta matibay. Hindi niya kinukuha yung time ko na nasira na naman, pupunta na naman, bibili siya pa yung oras. Gusto ko yung kahit siya na lang, basta ang matagal ng taon bago masira. Dahil kung yun ang habol mo lang, yung halaga o kaya ipakita mong angat ka, iba ka, sino ba naman papansin sa'yo at sasabihin niyo, paglalakad ka sa matao, sasabihin niya, wow, ganda naman ng Levi's mo. Wala naman magsasabi niya. Parang magsasabi, uy, wala pa, Levi's yung pantalon mo. Wala naman. Reno. Binigyan ako ng Reno. Ni Abayani, full-plated. Nahiya naman ako magsuot sa mga public. Nahiya ako. Binigyan ako ng pamangkin namin, pamangkin ni Mrs. Yung binili niya sa US Navy yun. Mahalaga din yun. Yung isa, hindi ko masyadong ginagamit. Ginagamit ko lang pag depende. Yung sports watch. Pag ginamit mo, wala naman magsasabi sa iyo. Ang ganda ng relo mo. O kaya ipakita na, ingit ako sa iyo. Di ba masaya ka naman kung may naingit sa iyo? Saya-saya mo, no? Kaya kinaingitan ka. Kasi wala namang gagawa niyan eh.
Sarili mo. Pantalon mo Levi's. Sapatos mo. Wala. Wala silang pakialam. Tayo lang ang nagsasabi sa utak natin at pinapagustuhan dahil nananay ang katawan. Bakit? Payat si kaluluwa. Wala siyang kakayahan na mag-review, na magsabi, "Hoy, masyado kang pasikat. Hoy, masyado kang sa sarili mo ka lang nakatutuon." Sabihin ng kaluluwa, instead na dyan, gamitin mo na lang sa Panginoon. Punta ka kay pastor, sabihin mo, "Pruduhan ko yan, punta tayong mag-visit." Amen. Pastor, paggawa nga natin yung ano, ayusin nga natin yung ano. Pastor, ito, itulong natin sa kwan. Ito, may project ka palang ganyan na tulungan natin. Ito, magbigay, mga ganyan ba? Diba? Amen. Para hindi puro sarili. Sa susunod, wala na tayong time. Hanggang dito muna tayo, pagpatuloy natin ito sa susunod. Pero sana with our lessons, nabuksan ang ating isip. No? Priority mo, ang kaluluwa mo. Bigyan mo palang halaga ang kaluluwa mo. Yan ang bumubuhay sa iyo ng maayos. Bakit pangit ang buhay mo? Dahil ang kaluluwa mo walang kakayahan. Pangit na rin. Grasang tao na ang kaluluwa mo. Walang kwenta yung katawan mo, kagagandang tingin. Okay. Thank you for listening.